Hello friends! Kumusta na naman po tayong lahat dyan? Ako, welcome back po sa ating lahat dyan mga friends. Good afternoon, good morning, good evening, saan man po kayo nandun. Si Nurse Annie na naman po ito. Ay nako, and as usual, you know, for those of you who don't know, this channel is all about my nursing life, my nursing adventure, my American dream, and everything in between. So if you want to be inspired, motivated, or just want to be entertained, don't forget to hit that subscribe button and connect with us. Ayan, ako nasabi ko na naman yan. Hindi talaga yan mawawala, okay? But anyway, ngayong araw po is Q&A na naman po tayo. Sa tagal ko nang hindi nag-Q&A, marami na pong naipon na mga katanungan. Tsaka pasensya na po talaga yung sa mga late ko nang nasasagot yung mga tanong, okay, pasensya na po. Pero ngayon, Q&A na naman po tayo. So, welcome sa may mga katanungan dyan na na-raise sa iba't ibang platform, social media platform. Just tune in, okay, para baka masagot ko po yung mga katanungan ninyo. Kasi naghanap lang ako yung mga tanong na hindi ko pa nasasagot, okay? So, anyway, without further ado, let's go on to the first question, mga friends. If you are NCLEX passer pero wala kang hospital experience, tapos nasa 50s ka na daw, nako, mahirap ba pumasok sa hospital, Nako. Walang dito, walang age discrimination dito sa Amerika, ma'am. Oo, ma'am. Kahit anong edad po kayo, basta able and qualified po kayo. Nako, pwede po. Kayong mga 60 years old nga dito, mga nurses, kahit above 60 sa atin lang naman Pilipinas ang mga 'di ba? 60 years old, di ka na pwedeng magtrabaho, kailangan fresh, kailangan ganun. Lalo pa ngayon, kailangan ng Amerika ang mga nurses. Hindi lang naman kasi Filipino nurses ang hinahire nila. There are a lot. There are other, nationalities na nahahire din dito. Dumadami na yung mga international nurses dito sa Amerika. So, wala pong age discrimination. Kahit anong edad po kayo, kahit bago kayong nurse o seasoned kayong nurse, 20s kayo or nasa 50s, nasa 60s, pwede pong mag-apply. Okay? Next, maganda po ba sa Atrium Hospital? Yung mga, by the way, yung mga may idea naman pong kasagutan sa mga tanong na nare-raise ko nababasa ko. Sana po sumagot din po kayo para at least hindi lang yung opinion ko yung naririnig ng mga nanonood. Pwede po kayong sumagot para naman makatulong po tayo sa mga nag-a-apply o balak pa lang mag-apply papunta dito sa Amerika. Okay? So yung mga taga-Atrium po dyan na nagtatrabaho sa Atrium Hospitals, maganda daw po ba dyan? Honestly po, hindi pa po ako nakapagtrabaho sa Atrium. Muntik lang. Natapos ko yung orientation, kaso yun sana yung pinaka-first ko yata na second contract as a travel nurse. Kaso, ano bang nangyari? Bakit hindi ako tumuloy dun? Yung Epic, my God, for 5 years na gumagamit ako ng Epic. Hindi kasi ako masyadong serious noon sa paghahanap ng work kasi nga yung new venture ko in the financial industry, nakuha lahat yung mga time ko. Kaya yung orientation natapos ko naman, kaso yung module nila sa Epic, hindi ko natapos kaagad on time. Kaya sabi ko, hindi ko na ito matatapos, i-back out ko na lang. So, hindi ako tumuloy sa Atrium. Pero muntik na. Atrium Hospital, Wake Forest is 2 hours away from here, from Fayetteville. Pero, dinig ko, maganda naman daw po sa Atrium. Kaso parang ganun din, busy din daw na hospital. Malaking hospital yun. Malaking hospital sa Wake Forest yung Atrium. Pero busy daw. Pero kahit saan naman ako, nabubulol yata ako. Kahit saan namang hospital, busy, diba? Next question. Hi, Miss Annie. Are you still working as a nurse or financial advisor? Curious lang po, how do you manage your time? Nako po. Yes. Ganyan naman talaga. Naku, nag-i-enjoy ako as financial, hindi po advisor, financial professional, financial educator, financial planner, pwede pong tawagin ganun. Pero pag sinabi mo kasing advisor, that needs a higher level of, alam mo yun, may ibang FINRA registration or licensure, ganun.
So, technically, hindi po advisor ang tawag sa amin. Ano po, kapag meron ka ng FINRA, accreditation, ganyan, or ano ba, license, pwede kang matawag na advisor. Pero, yeah, I am managing naman nursing at saka yung financial industry venture naman. So, malay nyo yung mga, ano dyan, yung mga gustong mag-venture naman sa financial industry. Nako, just PM me, mag-message lang po kayo. We will take you with us. Okay, napakaganda. Ang dami mong matututunan. Kung sino yung mga gustong mag-venture naman sa financial industry, inform nyo lang po ako. Message lang po kayo. We will take you with us. Maganda. I will be discussing it in another video. Okay, pero ngayon Q&A lang po tayo. Next, hi ma'am, I have offer in CFVH with $46 an hour. Malaki. Kamusta po ang hospital ma'am? Dami ko kasi nababasa na negative reviews. O, diba? Hindi ako yung nagre-review ha? I hope someone will answer my query. Nagda-doubt po kasi ako to sign the contract. Thank you ma'am. Abangan ko po next video ninyo. Thank you. Thank you po sa lahat ng mga nanonood ng videos ko, okay? Pero about Cape Fear Valley, 46 an hour is already, I think, higher than most of the newcomers na pumupunta. Ano po? Naku, parang halos kalahati na ng offer namin noon. 8 years ago, more or less 8 years ago. Pero malaki na po yan. Usually mga 30s na yata ngayon. O meron ding 40s. Depende siguro kung saan kang unit. Pero malaki na po yan, ma'am. Kumusta ang hospital? Okay naman. Lagi ko namang sinasabi, okay naman ang Cape Fear Valley pag bago ka pa lang dito. But, I'm telling you, if you have options, search din po kayo kung ano yung mas maganda. Kasi ang Cape Fear po is very busy na hospital po talaga. Very, very busy. But I have been, vocal about telling viewers na Cape Fear is best if you are a new nurse or if you want really, kasi sabi nila kapag nagtrabaho sa Cape Fear, makakapagtrabaho ka na kahit saan dahil sa kabisihan, sa katoksikan ng ospital, na kapag nakaya mo talaga doon, makakaya mo na kahit gaano kabisi ang ibang ospital na yan. Ganun lang yun. So you can gauge, okay, busy po talaga ang Cape Fear. But it's a very good foundation if you are starting here in the US, okay? Pero syempre may mga nurses kasi, may mga bagong nurses na hindi nakakaya yung stress, hindi nakakaya yung katoksikan, yung mga ganyan. Pero dapat maging strong ka. In the first place, kapag mag-apply ka dito sa Amerika, you should not be, ano yun yung tawag doon, yung lalampa-lampa ba? Dapat matatag ka. Kasi pupunta ka nga sa ibang lugar, di ba? Parang kagaya lang yan ng pagpupunta ka sa, mag-a-abroad ka sa ibang lugar, di ba? Dapat matatag ka, dapat malakas yung loob mo, malakas yung utak mo, ano? Kasi ibang lugar to eh. Malay mo, sabi nga nila, kahit Pilipino ka, baka yung not naman makakaaway, baka yung magda-down pa sa'yo sa trabaho. Ilayo ng Diyos, ano? Baka kapwa din Pilipino. May mga ganyang instances kapag nag-aano po kayo sa mga social media, yung mga ibang groups na mga ganyan, pag nababasa ninyo, may mga ganyang instances, but you have to be strong, you know? You have to be strong. You have to be, anong tawag doon? Dapat matibay ang loob. Matibay talaga ang loob. Okay? Pero okay naman. Okay, ang Cape Fear, ang dami. Dahil alam na ng mga tao, yung mga nagtatanong sa akin na galing po ako ng Cape Fear, pero I don't have anything to say against Cape Fear, okay? Pero marami din akong nababasa ng mga negative comments. Kaya nga sabi ko, dapat tatagan mo yung loob mo. Una pa lang, pag nag-apply ka sa ibang lugar, you should, hindi I cannot just explain so much, okay? But you should be strong. Dapat hindi yung mahina ka, dapat matatag ka sa lahat, okay? Next tayo. Pwede po kaya 1 apartment like 2 bedroom, then 2 family din po. Yung isa husband and wife lang, then isa is husband, wife, and 1 kid. Pumapayag po sila.
para mas makamura habang nag-start pa lang. Tanong ko ito dati sa mga apartments na pinuntahan ko na parang hindi yata sila pumapayag na dalawang family. Meron yatang maximum number of people. Kapag isang pamilya, dapat isang apartment. Tsaka kapag 1 bedroom or 2 bedroom, there is a maximum number of occupants yata. Kasi halimbawa, may mga kakilala ako na dalawa pero single lang sila, dalawang dalaga, dalawa sila sa isang apartment, 2-bedroom apartment. Or 1 bedroom ba yun? 1 bedroom yata. Pero kapag family na kasi, hindi yata sila pumapayag. Okay? Clear tayo dyan, hindi po yata sila pumapayag. Kasi kahit po halimbawa, 2 or 3 ang anak mo, kahit single mom ka or dalawa kayong mag-asawa, hindi din po sila pumapayag na 1 bedroom lang ang kunin nyo. Kailangan 2. Pero, yung mga gusto pong magtanong about apartments, yung mga specifications ng apartment, i-message nyo lang po ako sa messenger, okay? I-message nyo lang po, i-PM nyo lang po ako. Just check my social media account links on the description box, okay? Para i-connect ko kayo sa mga admin ng mga apartments na yon, okay? Para makapagtanong kayo. Parang kayo na po yung makipag-coordinate sa kanila or magtanong. Mas maganda yung ganon. At least, reliable yung sagot nila. Sila yung magsasagot talaga sa mga katanungan ninyo. Pwede ko po kayong i-connect kasi may contact po ako sa kanila at saka sinabihan nila ako na pag may magtatanong, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Okay? So, i-message nyo lang po ako mga friends sa aking messenger, okay? Okay, sa page, sa Nurse Annie page. Next. Thank you, Ma'am Annie, a new follower here. Napaka-thorough po ng vlogs mo, especially this one. Napanood niyo yung apartment nga. Very helpful. It helps lessen my anxiety of the future in moving to Fayetteville. God bless. Oh, thank you. Thank you po. Madami pong nagme-message ng ganyan. Na isama ko pala dito. Wala palang tanong yun. Next, magkano daw ang 3-bedroom a month rent? Salamat po. As I've said, i-message nyo lang po ako para i-connect ko po kayo sa mga admin ng mga apartments na napuntahan ko na, okay? I-message nyo lang po ako, sir. Next, good day ma'am. Sa NC po ba public transportation friendly po ba para sa newcomers if Raleigh or Charlotte yung destination? Naku, public transportation, sabi nila okay naman po, but I have never tried public transportation, parang yung mga train na ganyan or buses, I never tried those types of transportation, pero sabi naman nila okay naman daw po, safe naman daw po, pero hindi ko nga, wala po kasi akong experience kaya hindi ko masasabi. Gusto ko nga gawin, gusto kong subukan yung mga trend dito, yung mga trend na ganyan. Pero sa mga naririnig ko, safe naman daw. Merong nagta-transport ng ganyan, nagte-take ng public transportation. Mayroon akong kakilala na pumunta yata ng DC, nag-public transport lang sila, ganyan. Tsaka yung pinsan ko, nagtatrabaho sa New York, from Asheville. Nagtitren lang siya. She will go to Charlotte and take a train from Charlotte to New York. Ayan, di ba? Ganyan ang transportation niya noong wala pa siyang sasakyan. Kaya I'm sure, safe din naman. Siyempre, depende, mag-iingat din naman tayo, di ba po? Next, Miss Ann, may dialysis unit po ba ang Cape Fear? Na-hire kasi ako now as hemodialysis nurse, pero during the interview, outsource yung dialysis nurse. Yes, parang alam ko nag-outsourcing po ang Cape Fear Valley sa mga dialysis nurses. Parang dati, sarili nila, pero parang early 2000, kailan ba kami dumating? 16, parang before kami yata dumating, outsourcing na sila. Parang third party, may third party. Ganun po yata yung dialysis nurse. Tsaka nung nag-work ako sa Cape Fear, pag tinatanong ko yung mga dialysis nurse, hindi nga po sila direct ng Cape Fear. Pero may dialysis unit po sa Cape Fear. Yung mga nurses na gumagawa ng parang peritoneal, parang nurses ng dialysis unit ang gumagawa. Parang ganun. Next, Cape Fear Valley. Malapit po ba ito
napanood niya yung Regency apartment. Hi po new subscriber niyo po ako, baka pwede mag-ask any idea regarding Cape Fear Valley. I got an offer sa kanila. Ma'am, regarding sa documents, married na po ako. The thing is, all documents po so far, including passport, naka-single status pa din. No problem po ba yun sa dependent? I talk na din sa agent, sabi nila marriage certificate will do. Hindi pa kami nakaayos kasi since pandemic po. Marriage certificate, yes, pwede po. Kahit single po yung lahat ng documents yun, ganyan din po yung case ng kapatid ko. Nung pumunta siya dito, single po lahat ng documents niya is pangalan pa rin niya nung pagkadalaga. Pero may asawa siya at dinala niya yung asawa niya dito. Parang i-present mo lang po yung marriage certificate ninyo, parang ganon. Next, magkano po average for studio and one bedroom apartments? Parang ngayon 1,000 to 1,500 average. Parang ganun ha. Pero sabi ko nga, mag-connect kayo sa akin so I can connect you to the right person. Ma'am Annie, sa Fayetteville ba ito sa Asian store? Napanood niyo yung grocery shopping? Yes, sa Fayetteville po yan. Sun Market, ayan. Asian store po yun. Next, do you hear Ignite Connection Staffing Agency? Is this legit agency? Ignite? Parang first time ko yata ito narinig. Ignite Connection Staffing Agency. Teka ha, sa susunod, sasagutin ko ulit to. Magtanong-tanong ako kung may mga nurses na pumunta through Ignite Staffing Agency. Next question. Pangarap ko pumunta ng Amerika, ngayon hindi na. Magstay na lang ako dito sa Pinas. Kasi napanood niyo yung expectations ko versus reality. Ang masasabi ko naman dyan, kaya ko pala sinama sa Q&A kasi hindi naman po tayo pare-pareho ng magiging experience. Yung sinishare ko lang po sa mga videos ko is basing lang po sa mga experiences ko, but that doesn't mean na pareho po tayo. So, hindi ko naman po dinediscourage. I am not discouraging anyone to apply here in the US. Okay? Ano po? Ang mga sinishare ko po ay basing lang po sa mga na kukuha kong mga kasagutan kapag may tinatanong akong mga kababayan natin at saka sa mga experiences ko, sa mga nare-research ko, ganyan. So, it doesn't mean po na pareho pa din tayo. Okay? Hindi ko po kayo dinidiscourage, ha? Sino yung nagsabi nito? Next, kumusta po sa PICU or ER PIDS sa Cape Fear Valley ratio and workload? Nako, sinong mga taga Cape Fear dyan? Sinong mga taga PICU dyan at ER PIDS? Ano daw ang ratio and workload? Ang pagkakaalam ko lang, hindi ako nagtrabaho sa PICU and ER, okay? Pero ang na-float naman ako sa ER pero hindi PIDS. I never had an experience with pediatrics, okay? Sa Pinas lang, yung my first 3 years experience as a nurse sa Pilipinas, syempre general ward yun eh. Kaya lahat ng mga pasyente namin is mapa-PIDS, mapa-adult, mapa-geriatric, lahat nandun na. Pero dito sa Amerika, I never experienced taking care of PIDS, okay? Pero pagkakaalam ko, sa ER PIDS ng Cape Fear, busy din po yun. So, sa mga taga Cape Fear po dyan, sa PICU and ER PIDS, baka pwede naman po tayo sumagot dyan sa mga katanungan dito. Next, fully furnished po mga units with appliances and etc. Napanood niyo yung apartments near Cape Fear Valley. Yung ibang apartments, oo, pero yung iba hindi. May mga apartment dito na furnished, meron namang hindi. Usually, ang meron sa mga apartment, fridge, microwave, dishwasher, at saka washing machine and dryer. Yan usually ang mga included sa apartments pag dito, okay? Pero hindi ko lang alam sa mga ibang apartments. Ay naku, ang anak ko. Hi! Hi guys. My name is Jose, and this is Annie, my mom. And I miss her. Oh, miss her. Lagi, sweet to. Okay, you go there na, Hazel. Okay. Mommy is doing something. Close the door! Wait. I haven't played Infinite Craft yet. Okay, you go play. Alata, pasensya na. Next, hello po Nurse Annie. Sana po ma-tackle nyo din po how to enroll or study nursing in US. Migrating soon po kasi to US and I'm thinking if dyan po mag-nursing or uwi dito sa Pinas. Sana ma-notice. Thanks, Nurse Annie.
next video, I have to research this and I have to ask questions from other authorities, okay? So, mga nakakaalam. Marami po akong kilalang mga Pilipino na dito nag-aral. So, magtatanong po muna ako, tapos I will make another video regarding this, okay? Next, good PM ma'am, pwede po ba mag-exam na ang new grad sa NCLEX? Salamat. Saan maganda review center sa NCLEX? Ito! Yung mga nasa Philippines po dyan, saan daw po magandang mag-review para sa NCLEX? Ayan, magbigay naman po kayo ng idea para magkaroon ng idea yung mga bagong graduate na nanonood ng mga videos o kaya yung mga parents ng mga bagong graduate na nanonood ng mga videos ko, please. Mag-suggest po kayo. Wala po akong alam. Alam ko yung best friend ko sa Pinas, nagre-review siya ngayon pero naku, hindi ko yata natanong kung saang review. Parang yung agency ang nagre-review sa kanila. So, in case yung anak nyo po, sir, mag-apply siya sa agency, parang may mga agency na nag-sponsor ng mga exam at mga reviews ng NCLEX. Probably it's best to find those types of agencies. Next, thank you ma'am, continue to be an inspiration. Pwede po request ma'am sa future content ng YouTube nyo. Maybe you can feature po what are possible work our dependents can get into, lalo na non-medical course. Nako, yan po yung susunod ko pala na gusto kong sunod na gawing video, yung mga possible work na pwedeng applyan yung mga dependents na dito sa Amerika, yung mga asawa ng mga nurses, mapababae or lalaki. Sa next videos ko po siguro yun itatakal. Next, hi ma'am, I watched your videos on YouTube with regards to your experience in living in US as a nurse. Very informative po. I'm hoping na mapansin nyo pong message ko because I recently received an offer letter from Cape Fear Valley Health as Pedia ER nurse. I haven't signed the offer yet because I am still considering a lot of things. Firstly, I'm planning to bring my family with me. 2 kids ages 8 and 4 and my husband as well. He's not a nurse and definitely he will be the one to take care of them. For the meantime, my top priority from now, not to mention the cost of living, is the safety of family in general. Is Fayetteville safe? Because I watched a lot of YouTube about NC and most of them are saying that this place is in the list of top 5 most dangerous places in NC. Okay, to answer your question, nako, baka ano po yung source nyo. Ilalagay ko po yung source ko dito sa description box ng video na ito yung top 10. Top 10 na ha. Top 10 most dangerous cities in North Carolina updated as of for 2024, October 2023 na release. Wala po sa top 10 nga, top 5 yung sinabi mo. Wala po sa top 10 yung Fayetteville. And of course, ang number 1 is Lumberton. Alam ko na yan, noon pa yan. Alam ko na ang Lumberton talaga with regards to crime rates and safety. Lumberton po yung number 1. Naku po. Just to mention the others, Oxford, Pineville, Whiteville, Kinston, Williamston, Gastonia, Wadesboro, Burlington, Henderson. Ewan ko, may mga nagsasabi na hindi safe, pero kahit i-research nyo po, hindi ko alam kung sa ano yung source po na pinagtinginan ninyo nung dangerous places, pero alam ko po, hindi po kabilang ang Fayetteville sa most dangerous. Sabi nga nila, mas dangerous pa nga ang Durham. Durham is more in terms of crime rates. Durham is more has more crime rates than Fayetteville. Durham, triangle. Next, Miss Annie, question po, di ba po citizen na kayo? Pag green card po tapos 5 years, pwede na po mag-apply ng citizen po no? Yes, citizen na po ako dito. I applied when, nung 5 taon na po ako dito. After 5 years, pwede ka nang mag-apply ng citizenship naman. Next, worth it ba dyan? May nagtatanong, worth it daw ba dito sa Amerika? Sa mga nandito na sa Amerika, worth it ba dito? I will leave the answer to the viewers, okay? Para hindi po yung opinion ko kasi very personalized pag ako po yung sasagot. Pero sa mga naririnig ko, may pro, may cons, alam mo yon, lahat naman ng bansa, may pros and cons yan. But I think,
kung talagang gusto mo, kung talagang yun ang pinangarap mo, kung talagang yun ang gustong mong gawin, kaya ka pa nga nag-nursing dahil yun ang gusto mo, and if you are here, then it's worth it. Okay? Siguro last question na to. Hi, Miss Annie. I'm one of your subscriber in YouTube. Napanood ko mga video mo about NC, particularly Fayetteville. I'm currently in Houston. My husband and I are planning to transfer there. Okay lang po ba mag-ask ng question? Okay po ba? Cape Fear. I got the offer. Gusto ko po ba't ba ako nabubulol ngayon? Gusto ko po kasi talaga matry ibang department, kaya nag-try ako as pre-op. Actually, Miss Annie, okay naman po dito sa Houston, dami din Pinoy dito at okay ang rate, kaso parang di siya for us. Big city at traffic. Wala pa naman po kami kids, kaya madali para sa amin lumipat ng state kung gusto namin. Nag-try po ako sa Duke, $42 ang offer. Mas mataas bigay sa Cape Fear. Oh, really? Okay na po ba yun? Iniisip ko po kasi since di night shift ang pre-op, so less kasi wala ako differential. Tapos may state tax din po dyan. Kaya po gusto ko muna mag-ask sa'yo kung okay na po yun. Di po nurse yung husband ko. Pati po nakita ko po sa benefits na offer ng Cape, parang wala ako nakita na 401k, meron 403b, tapos 50 cents noon ang match ng Cape Fear. Ganun po ba talaga yun? Naku, Cape Fear na naman! Diyos ko! Ano ba? Para, ano na yung Cape Fear? And of course, I understand dahil galing akong Cape Fear, taga dito ako sa Fayetteville, kaya talagang maraming magtatanong about Cape Fear, ano? Pero yung tanong niya, okay naman yung $42 an hour. Day shift, okay na po yan. Meron naman pong holiday pay, mga ganyan. Pwede din pong mag-overtime, mga ganon. $42 an hour. Mas mataas daw ang offer ng Cape Fear kaysa sa Duke. Yes, marami akong mga kasamahan din sa ospital na pinagtrabahoan ko na nagsasabi na mas mababa ang Duke. Pero mas maganda naman yung yung ratio yata sa Duke kaysa sa Cape Fear. Sabi niya, walang 401k, meron. Yes, 403b po ang hospitals. Ang 401k is mga private companies, mga ganyan. Kapag gusto po ninyong malaman yung mga differences ng 401, 403b, mga Roth, IRAs, mga ganyan. Alam nyo na, we are licensed financial professionals. We can discuss that with you also. At 50 cents yung match ng Cape Fear. Naku, parang hindi ako naniniwala na 50 cents. As of when I was in Cape Fear is matching up to maximum 3%. 50% ng 6% yun minimum nila kasi 6%. So 50% nun ang matching ng Cape Fear. So hindi ko alam kung saan po yung 50 cents, yung source ng 50 cents na yan. Pero anyway, ang dami ko na humaba na naman tong video na ito. Ano ba yan? Sa next na naman po ulit tayo mag Q&A. Yung may mga tanong lang dyan, i-message nyo lang ako or mag-comment kayo sa videos na mga napapanood nyo na ginagawa ko para masagot natin sa next Q&A natin. Okay? And again, thank you so very much po sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. And I really appreciate, okay? Ang YouTube, sabi nila, ang daming nagtatanong sa akin, kumikita ka ba talaga sa YouTube? Naku, hindi po. Wala po akong kita. Parang maliit lang naman yung channel ko. Hindi naman million yung nanonood. Ano po, kaya hindi naman po, hindi ko alam. I'm not after actually the kita sa YouTube, gusto ko lang po talagang makatulong. Nung kinreate ko po yung YouTube channel na ito, gusto ko lang pong makatulong sa mga bago kasi alam ko how hard it is kapag bago ka dito, yung transition mo, lalo kapag wala kang kilala dito sa Amerika. Gusto ko lang pong makatulong din, okay? Pero yung mga nagtatanong na may kita ba? Meron siguro, may kita talaga kapag million na yung nanonood sa'yo, yung mga kapag hundreds of thousands na yung subscriber mo. Pero yung katulad ko lang po na maliit na channel,
wala pong maasahan, okay? Gusto ko lang pong makatulong din sa mga parating pa lang na mga nurses o kaya yung mga nagre-reach out. Alam niyo, so kapag may mga katanungan kayo, i-raise niyo lang po, mag-comment lang po kayo sa mga videos and we will answer that again on my next Q&A, okay? Nako, napahaba na naman tayo. But anyway, this ends my video for today. Ayan, hindi ko na alam kung paano i-end yung video ko. But I hope to see you again on my next video, okay? Bye-bye! Bye, friends! Have a good day! Have a good night!